Paano nga ba lalabanan ni Annalise Keating si Homelander? President Danielson, I see you for what you are. I've got your family. You're never gonna make it out of here alive. Magsisimula itong lahat sa isang presidente na attend sa isang importanteng meeting kasama yung iba pang mga world leaders. Yun nga lang, bago nga magsimula yung mga pag-uusap nila, dito na nga sila atakihin at tatakutin ng mga masasamang taong gagamitin nga sila para makakuha ng maraming pera. Sa kabilang banda, maswerte namang nakatakas itong presidente kasama nga yung iba pang mga tao, kaya naman dito nga sila gagawa ng mga paraan para makatakas nga sa lugar na to. Na hindi nga magiging madali dahil nahiwalay nga yung mga anak at asawa nga ng presidente sa kanya, kaya naman dito nga siya magsisimulang makapaglaban para maligtas nga niya yung pamilya niya at mapigilan yung masasamang plano ng mga taong ito. Title ng movie, G20. Naku, late ko na ito napanood. Hindi ko pa napapanood yung G1 to G19. To be honest, pinanood ko lang naman talaga to dahil kay Homelander. Anthony Starr sa isang role na kalaban siya nagke-create siya ng chaos. I'll watch that shit, baby. I also love yung dalawang nadagdag sa story from The Kitchen na sinabi ng parang mga taga-Wakanda daw sa galing makapaglaban. Gustong gusto ko rin sila. Honestly, nung napanood ko yung trailer na to, hindi na ako nag-expect na magiging maganda to. Pero nung napanood ko naman, watchable naman din. First of all, ang ganda ng acting nila Viola Davis and Anthony Starr dito na talagang buhat na buhat nila yung movie eh. Simple lang naman yung premise ng film, meron siyang similarities with White House Down and Olympus Has Fallen, and for me, nag-work din naman yung mga action sequences nila. Alam mo yung mga movies na natrap sila sa isang lugar tapos kailangan nga nilang to fight their way out. Ganun yung atake ng movie na to eh. And ayun yung mga gustong gusto kong panoorin. Siguro may mga times lang na nagmukhang kengko yung mga kalaban kasi nga hindi consistent yung lakas nila dahil ina-adjust nga nila para doon sa mga bida. Nakulangan din ako doon sa mga kalaban, lalo na nga with Anthony Starr na ang lakas sana ng potential ng karakter niya pero parang naging side character na lang siya doon sa may story na nag-a-appear na lang siya para may gawing masama to drive the protagonist character story forward. Kumbaga bilang antagonist, wala siyang nagawang makakatulong nga for his character lalo na in terms of storytelling. Ayun yung nararamdaman kong weakness ng film na even though clear naman yung intention ng mga kalaban, it wasn't enough to make the story interesting. Para lang siyang typical action film, sobrang generic lang, na wala silang bagong tinry na sana nga parehas nilang binuo yung story ng villain and dong bida para pagdating doon sa may dulo, mas magiging malinaw yung kaibahan and pakikipaglaban nga nila. Kasi I think it would make the ending much more satisfying and the story critically more better. I mean, clear naman yung story but it could have been way better, lalo na with the existing storyline ng mga pinasok na nila. So ayun, again, ang title ng film G20, ng torta rating ko ay 6 out of 10.